Hello guys, welcome to my YouTube channel and andito naman ako nagbabalik after how many months na wala akong update sa inyo kasi medyo naging busy at saka tinamad. Ngayon is alam ko tumataba ako. Yes, isa na po tayong media betis, and also gusto ko lang po i-update kayo na mayroon tayong mga magkwentuhan lang tayo about sa nangyari sa akin from 2022 until to present. Kasi syempre, di natin alam, di ako nag-update sa YouTube ko kung ano nangyari sa akin, then kung ano na yung mga achievements na nangyari ko dito sa Canada. After leaving Kuwait last October of 2021. Ngayon naisipan ko lang, syempre, naisipan ko na din naman mag-update kasi nga wala naman akong ginagawa for today's video. Kaya sabi ko, baka naman ma-demonetize na yung aking YouTube channel. Kaya I'm going to update you what happened to me since January 2022 na dumating ako dito sa Canada. Yes, I was a student last January 2022 to be exact, here in Canada. Nag-aral ako sa Niagara College sa Welland. Natapos ko ang aking postgraduate certificate in community mental health last August of 2022. Then after that, may mga challenges. Iniisip ko paano maging PR kasi yun ang iniisip namin kung anong gagawin namin after school. Kasi nga sabi namin, pag wala ka ng pera, syempre i-take mo na yung risk na mag-take ka na lang ng isang program para at least makakuha ka na ng postgraduate working permit, or they call post-graduation working permit. Then expect mo na ma-approve ka for 1 year postgraduate working permit, pero kailangan mo ng technique kung paano ka magiging PR kaagad. Yun, hanggang sa nangyari nga, na-hire ako ng SHA or Saskatchewan Health Authority as a continuing care assistant dito sa Saskatchewan last December 2022 under nung Saskatchewan na program na nag-hire sila sa Philippines. Yes, hired ako doon sa program na yun, pero I was inside Canada. In that program, parang ako yung kaunahang naging pinresent nila sa Legislative Assembly ng Saskatchewan na kaunahang hired as a registered nurse in the Philippines. And doon, na-interview kami doon. Then, after that, nung maging continuing care assistant ako ng Saskatchewan, nung August 15, 2023, I got my license as a registered nurse. Dito sa, ang tinig ko is my, yung aking opportunity to take the NCLEX sa as a USRN, or specifically sa New York. Then I passed that exam. Then after that, tinransfer ko license ko to Alberta. Then from Alberta to Saskatchewan. Kaya nag-registered nurse ako dito sa Saskatchewan. Then sabi ko, sayang naman yung application ko that time sa Ontario, kaya niregister ko na rin yung aking license sa CNO, or College of Nurses of Ontario. Kaya I have a license as a USRN. I have a license sa Alberta, Saskatchewan, and Ontario. Kaya marami akong babayarin na lisensya this upcoming months. Then after that, naging RN ako noong August 15, 2023
nalipat yung position ko sa Saskatchewan Health Authority from being a continuing care assistant, naging registered nurse ako November 2023. Kaya doon, nila-submit ko na yung application ko for SINP that time, or yung tinatawag na ng Provincial Nominee Program, as an RN position, like registered nurse or nurse professional pathway. Then, yun nga, after that, February noong 2024, I got my permanent residency, including my son. And there's an issue with the passport nung isa kong anak, kaya hindi ko makukwento dito. Baka gawan ko na ng ibang topic about that. Then, after that, nung April 2024, nakakuha na ako ng sarili kong bahay dito sa Moose Jaw, Saskatchewan. May sarili na po akong property. Then, after that, dumating yung opportunity na nakita ko na ang expiration ng permanent residency ng aking anak, it will be like August 11. Then, kailangan ko makauwi kaagad ng Pilipinas, biglaan, para makuha ko kaagad siya bago pa umabot yung expiration ng permanent residency niya. Kaya, nung August, nagbakasyon ako for 2 weeks. Kailangan namin makabalik ng August 6, before man lang August 11 ng expiration, para hindi abutan. Which is, na-apply ko na rin ang mother ko that time ng super visa, which is yung super visa is pwede magstay yung parents mo for 5 years, multiple entry. Then, yun nga, kinuha ko sila last August 6, nakarating kami dito with my son and my mom. Kasi pag kinuha ko yung son ko, wala mag-aalaga na sa bata pag nagtatrabaho, kaya sabi ko kailangan ko si mother. Then after that, syempre nandito na ulit ako, nagtatrabaho. Then September, ngayon is September, yeah, I took my certification in my foot care nurse, as a foot care nurse. Kaya I am now a certified foot care nurse here. Then additional qualifications din. Then yun, nung makuha ko na yun, inaantay ko naman is this upcoming December 2024, I will end my contract with SHA on December for 2 years. Ang point doon is hindi na ako nakatali sa kanila. Ibig sabihin, pwede na ako tumanggap ng ibang position, like not only full-time, I can be a part-time or casual. Pwede na rin ako tumanggap ng iba pang trabaho. Kumbaga is, pwede rin ako tumanggap ng ibang trabaho, kaso nga is, mas maganda. Kasi ang requirement, pag nakakontract ka sa SHA is, you should have a full-time permanent position. Pwede ka naman trabaho sa ibang facility, pero that would be considered as overtime, which is bihira makakuha ng shift for payment ng overtime. Then yun na nga rin, na-adjust na rin yung salary ko from step 1 immediately, wala pa akong 1 year, na increase yung salary ko to step 4. Kasi hindi nila ako hinire from the Philippines. Hinire nila ako is within Canada. Kaya from step 1, ang nangyari is nag-increase, na-approve nila yung aking experience from the Philippines. Kaya not from the Philippines. I presented my experience in the Middle East. Sa Kuwait, approve nila ako until step 4. Then sa step 4, syempre mas malaki na yung sahod, which is, I think, more enough para mabigyan mo ng magandang kinabukasan yung pamilya mo. Hindi ganun kalaki pero maganda na rin, okay na rin.
malaki na yung mapupunta sa tax. Pero after that, everything is good. Then, yun na nga. Yun na mga naging nangyari sa akin from 2022 up to now, 2024. Sa maikling panahon, maraming opportunity dumating, and yun yung mga opportunity na natanggap ko for 2 years, ganon. Kaya sabi ko thankful din ako kasi kahit pa paano God is there na makapagbigay, makagabay. Kaya thank you. I hope ipagpatuloy niyo yung pag-follow sa aking YouTube channel, and don't forget to like and subscribe. Thank you so much, guys. Bye.